Hey everyone, my name is Annie M. Bayot. My topic today is about social context in between modern and contemporary art. Reaping the benefits and drawbacks of the dramatic changes that occurred at the beginning of the 20th century, the social, political, and cultural context continued to provoke the artist to create. There is a potent source of reference for this work so that he may continue to question that the existing of emergent values of society. This multiplicity of perspective brought to light a more difficult terrain to map out in terms of clear and distinct movement, because what complied artists' works were not prevailing medium, techniques, or style. Rather, I was the themes and concerns they address, and the conversation was no longer limited to geographic locales but became increasingly a global conversation. Ang tekstong ito ay nagpapahiwatig na ang panahon sa pagitan ng moderno at kontemporaryong sining ay panahon ng malalim na ebolusyon sa sining na tinatampok ng dematikong interaksyon sa pagitan ng sosyal na konteksto, ekspresyong sining at isang pandaigdigang talakayan. Art may be spoiled for choice. In a world where nothing is seasonal or regional anymore, there is no home base from which to operate, and so the arts today can be seen as responding to a number of issues, some from within their own structures or means and techniques, some more widely understood as issues within society. Typically, none is resolved. Tamplin, 1991. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng kalagayan ng sining sa kasalukuyang panahon bilang isang larangan ng malawakang pagpili, pagsusuri sa mga isyu at patuloy na proseso ng pagsasaliksik at pagpapahayag. Contemporary art was heavily driven by ideas and theories, and even the blurring of notions of what is and can be considered as art. With the involvement of television, photography, cinema, digital technology, performance, and even objects of the everyday, it was the idea that was more important than its visual articulation. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang kontemporaryong sining ay naging mas conceptual kaysa sa representasyonal. Ang focus ay hindi na lamang sa paglikha ng isang magandang bagay, kundi sa pagpapahayag ng mga ideya at konsepto nagdudulot ng pag-iisip at pagtatanong. There were several art movements that were caught in between the succession of modern and contemporary art. These movements laid the groundwork for the transition into contemporaneity reeling after the war. One of the early movements was abstract expressionism, early 1940s to mid-1960s, which took the basic tenets of abstraction and combined with gestural techniques, mark making, and a urge spontaneity in its visual articulation, often affiliated with New York painters, hence being called the New York schools. Some of them include Clifford Steele, Jackson Pollock, William de Kooning, Barnett Newman, and Mark Rothko, who were committed to creating abstract works that had the ability to convey and elicit emotion, especially those residing in the subconscious. Two major styles emerged from this, that of action painting and colors-filled action painting underscored to the process of creation in that it shown the physicality, direction, and most often the
dignity of the actions that made the drifts and stroke possible. On the other hand, color fields emphasize the emotional power of colors from the vivid democration of the more tuned down transitions. This band of color were akin to the effect of landscapes. Ibig sabihin nito, ito ay ang abstract expressionism ay isang kilusan na nagbibigay daan sa mga pintor na ipahayag ang kanilang emosyon at subconscious sa pamamagitan ng mga abstract na pintura. Ang dalawang pangunahing estilo na lumitaw mula rito ay ang action painting na nagbibigay diin sa proseso ng paglikha at ang color fields na nagbibigay diin sa emosyonal na epekto ng kulay. Creating energy was at the center of art or optical art early 1960s onward, much like what was discussed in the lesson on elements of art. That dimension can be implied even on a two-dimensional surface or plane of art relied on creating an illusion to inform the experience of the artwork using color, pattern, and other perspective tricks that artists had on their sleeves. From making it seems like a section was protruding out or receded in the background to creating movement. Works under this movement showed a certain kind of dynamism. It inspired several artists in different countries to create their own iteration of art. Hungarian artist Victor Vasarely, British artist Bridget Riley, and Peter Sadley, American Richard Anuskiewicz, and Israeli Yakub Agam. Other artists expanded their works to include other materials such as nails, plexiglass, and metal rods. Ang op art ay optical arts. Simula ng maagang 1960s ay nakatuon sa paglikha ng enerhiya sa gitna ng sining katulad ng nabanggit sa aralin tungkol sa mga elemento ng sining na ang dimension ay maaaring ipahiwatig kahit sa isang dalawang dimensional na larawan o plano. Ang op art ay umaasa sa paglikha ng isang ilusyon upang bigyang daan ang karanasan sa likhang sining gamit ang kulay, disenyo at iba pang mga panlilinlang sa perspektibo na alam ng mga artista mula sa pagpapakita ng paglabas o pagliko ng isang seksyon sa background hanggang sa paglikha ng kilos. Ang mga gawa sa ilalim ng kilusang ito ay nagpapakita ng isang partikular na uri ng dinamismo. Nag-inspire ito ng maraming artistang mula sa iba't ibang bansa na lumikha ng kanilang sariling version ng op art. Ang Hungarian artist na si Victor Vasarely, ang isang British artist na sina Bridget Riley at Peter Sadley, ang Amerikanong si Richard Anuskiewicz at ang Israeli na si Yakub. The quest of actual movement in the works created were responded to by kinetic art early 1950s onward, harnessing the current and direction of the wind components of the artwork, which was predominantly sculptural. Most were mobiles, and even motor-driven machines was an example how art and technology can be brought together. Artists known for creating kinetic Naum Gabu, Alexander Kaller, Jane Tingley, and Nicholas Schoeffer, one of the most kinetic artists to gain attention in the
Theo Jansen with his massive sculptures of beats, as he likes to refer to them, using plastic tubes and PVC pipes. He has created several life forms that took over the seaside. Ito ay ang paghahanap sa aktwal na kilos sa mga likha ay sinagot ng kinetic art noong 1950s pataas sa pamamagitan ng paggamit ng kasalukuyang at direksyon ng hangin. Ang mga bahagi ng likhang sining na pangunahin sa anyo ng mga skulptura, karamihan ay mga mobiles, at kahit ang mga mekanismo ng may motor o isang halimbawa kung paano maaring pagsamahin ang sining at teknolohiyang. Ilang kilalang artistang kilala sa paglikha ng kinetic art ay sina Naum Gabo, Alexander Calder, Jane Tinguely, Bridget Riley at Nicholas Schofer. Isa sa mga pinakabagong kilalang kinetic artist na kumuha ng pansin ay si Theo Jansen. Ang kanyang malalaking skulptura o mga hayop, kung paano niya ito itinawag gamit ang mga plastic tube at PVC pipes. Lumikha siya ng ilang anyo ng buhay na kumakatawan sa mga nilalang na kanyang nilikha na nangyari sa baybayin. In Japan, during the post-war, platforms that were grounded on movement and a sense of dynamism were utilized to convey ideas, attack to the newfound freedom, individuality, and openness to the international sphere. Termed Gutai 1950s-1970s, which means embodiment of concreteness, it preceded the latter forms of performance and conceptual art. The goal was not only to explore the materiality of the implements used in the performance, but also to hold a deeper desire to make sense of the relationship that is struck between the body, the movement, and the spirit of their interaction during the process of creation. Gutai straddled between multiple platforms, from performance, theatrical events, installation, and even painting. The founder of the Gutai Art Association of Gutai Group was Yoshihara Jiro in 1952. Other known Gutai artists were Tanaka Atsuko, Saburo Murakami Kanayama, Akira Murakami Saburo, and Shuzo Shimamoto. Entitled Challenge to the Mood 1955, Kazuo Shiraga utilized his body writing in a pale of mood. The shapes, form, and the state of the mood were left as is after his performance and was kept as part of the exhibition as kind of action painting. This is one the most important examples of Gutai. So, sa Japan, pagkatapos ng digmaan, ang mga plataporma na nakabatay sa kilos at isang damdaming dinamismo ay ginamit upang ipahayag ang mga ideya kaugnay ng bagong kalayaan, individualidad, at pagiging bukas sa mga international na larangan. Tinawag na Gutai 1950s to 1970s na nangangahulugang embodiment o konkreto. Ito ay nauna sa mga sumunod na anyo ng performance at conceptual art. Layunin nito hindi lamang ang eksplorahin ang materialidad ng mga gamit na ginamit sa performance, kundi pati na rin ang mga mas malalim na hangarin na bigyang kahulugan ang relasyon na nabuo sa pagitan ng katawan, mga kilos, at ang espiritu na kanilang interaksyon sa proseso ng paglikha. Ang Gutai ay
tumatawid sa iba't ibang plataporma mula sa performance, teatral na mga kaganapan, instalasyon at maging sa pagpipinta. Ang tagapagtatag ng Gutai Art Association o Gutai Group ay si Yoshihara Jiro noong 1952. Iba pang kilalang mga artistang Gutai ay sina Tanaka Asuko, Saburo Murakami, Kanayama Akira Murakami, Saburo at Shozo Shimamoto sa pamagat na Challenge to the Moon. 1955 ginamit ni Kazuo Shiraga ang kanyang katawan na nag-uugoy sa isang bunton ng putik. Ang mga hugis na nabuo ay ang kalagayan ng putik at iniwan pagkatapos ng kanyang performance at naipreserve bilang bahagi ng exhibition bilang isang uri ng action painting. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang halimbawa ng Gutai. The new art favored the cool over the dramatic. Their sculptures were frequently fabricated from industrial materials and emphasized anonymity over the expressive excess of abstract expressionism. Painters and sculptors avoided overt symbolism and emotional content, but instead called attention to the materiality of works. Wolf and another assumption was that its subtext was difference. The truth as a thing was presented as itself, without presentations or embellishments. It also had a very utopic aura about it. Some of the key figures in this movement were Agnes Martin, Robert Morris, Sol LeWitt, Dan Flavin, Carl Andre, and Donald Judd. Ang CP na ito ay naglalarawan ng pagbabago sa pagtingin sa sining na mas nagsusumikap sa kalmaduhan, kawalan ng personalidad at pagtuon sa materialidad kaysa sa dramatismo at labis na ekspresyon ng nakaraang panahon. Pop art is popular design for a mass audience, transist, short-term solution, expandable, easily forgotten, low-cost, mass-produced, young, aimed at youth, witty, sexy, glamorous, big business. Hamilton, 1957. Perhaps one of the most critical statements against pop art was its use of very banal and low object and subject matters, lacking the elevated aura that others believe art required. It was also seen as an absence of criticality in the object appeared, as it is seemingly no different from how they were used in the daily life. If at all, it ironically seemed to cool as well that it also became somewhat detached to the life in purportedly talk about. Some of the artists that are most identified with pop art is Andy Warhol, James Rosenkist, Claes Oldenburg, Richard Hamilton, Tom Wesselmann, Ed Ruscha, and Roy Lichtenstein, with a number of them coming from careers in the commercial art as illustrators, graphic designers, and even billboard painters. It is because of this that their work had a seamless quality about it. So, ibig sabihin nito, ito ay nagpapakita ng dalawang panig ng pop art, ang pagiging radical at makabagong sa paggamit ng mga karaniwang bagay, ngunit sa parehong panahon ay nakakatanggap ng mga kritikal na pananaw dahil sa kakulangan sa lalim,
kritikalidad at emosyon na apela. But perhaps the most pertinent movement that solidified the move to contemporary, it was postmodernism. By the very name, it was a nudge to formalize the critique toward modernism and its come over of art for the better of the 20th century. More than anything, it was grounded on the shifts in the belief system that were in place in the 1960s, first used in 1970. The term was difficult to affix to any style or theory, and perhaps that was the point. Postmodernism encroaches on other smaller movements that included conceptual art, neo-expressionism, feminist art, and the young British artists of the 1990s, among others. So, ang postmodernismo ay isang mga pinakamahalagang kilusan na nagpatibay sa paglipat tungo sa kontemporaryong sining. Sa mismong pangalan pa lang, ito ay isang pampahina upang formal na tingnan ang kritismo patungo sa modernismo at ang pang-angkin nito sa sining para sa ikabubuti ng ika-12 siglo. Higit sa lahat, ito ay nakabatay sa mga pagbabago sa mga sistema ng paniniwala na umiral noong 1960s, unang ginamit noong 1970. Ang termino ay mahirap itakda sa unang estilo o teorya, at marahil iyong ang punto. Ang postmodernismo ay sumasaklaw sa iba't ibang mas maliit na kilusan na kasama ang conceptual art, neo-expressionism, feminist art at ang young British artist ng dekada ng 1990 sa pamamagitan ng iba pa. Ang postmodernismo ay nagdadala ng malalim na pagbabago sa pananaw at pag-unawa sa sining, kung saan hindi lamang ito tumatawid sa iba't ibang larangan ng sining, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng lipunan at kultura. Ito ay nagdulot ng panibagong pananaw at diskurso sa sining na nagtampok ng kritisismo at pagsisiyasat sa mga dating paniniwala at istruktura ng sining. Ang pagkakaroon ng postmodernismo ay nagbigay daan sa mga malawakang pagsusuri at interpretasyon ng sining sa kontemporaryong panahon. Contemporary art, we can observe that there were overlaps with the acceptance and practice of these movements. They were not only overlapping with each other, but they were embedded in social order that was in fact somewhat disordered. One of the main developments during this time was the turn from the traditional notions of what art is, from paintings and sculptures, to the more experimental format. This included film, photography, video performance, installations, and site-specific works and earthworks. Even this format tended to overlap, leading to interesting and dynamic and otherwise unheard of combinations of concepts, subject materials, techniques, and methods of creation, experience, and even analysis. Compared to other periods, it can be urged that contemporary art is the most socially aware and involved from the art. The subject matter of its work was one of the most pressing, heated, and even controversial issues of contemporary society. So, ang contemporary art or kontemporaryong sining, maaari nating mapansin na ang mga pagtutugma sa pagtanggap at praktikal na mga kilusang ito, hindi lamang sila
nagtutugma sa isa't isa kundi sila ay nagkabaon sa isang lipunang tila may kakaibang disorder. Isa sa mga pangunahing pag-unlad sa panahong ito ay ang paglipat mula sa tradisyonal na mga konsepto ng sining mula sa mga pintura at iskultura patungo sa mas experimental na anyo. Kasama rito ang pelikula, larawan, video performance, installation at site-specific works at earthworks. Kahit ang mga format na ito ay nag-tend na magtugma-tugma na humantong sa mga kakaibang at dimatikong kombinasyon sa mga konsepto, paksa, materyales, teknik at pamamaraan ng paglikha, karanasan at maging pagsusuri kumpara sa ibang panahon. Maaaring sabihin na ang kontemporaryong sining ay pinakamalayang at kalahok na anyo ng sining. Ang paksa ng mga gawa nito ay isa sa mga pinakamahalagang, mainit at kahit controversial na isyu ng kasalukuyang lipunan. Other contemporary art movements is neo-pop art. In the 1980s, Toro was a Ron interest in pop art, specifically to Andy Warhol's works and his contemporaries. What made it different from pop art was that it appropriated some of the first ideas of Dada, in which ready-made materials were used for the artwork. Dada was a movement that was very much against the value of the bourgeois and colonial and even the national. It was both anarchic, as it was referencing anarchy. The war ensued because of the values the movement abhors and despises. Aside from this, it does not only reference popular culture but more importantly criticized and evaluated it, often using popular cultural icons such as Marilyn Monroe, Jackie O, Madonna, and Michael Jackson, among many others. Some of the artists involved in the revival of pop art was Katrina Fritsch, Daniel Edwards, Jeff Koons, Kit Haring, Marco Sabi, and Damien Hirst, to name a few. Compared to other predecessors, they were more upfront about their evaluations about the world through the works. So, ang neo-pop art ay isang kontemporaryong kilusang sining na lumitaw noong huling bahagi ng ika-12 siglo na kumukuha ng inspirasyon mula sa orihinal na kilusang pop art noong 1950s at 1960s. Bagaman may mga pagkakatulad ito sa naunang kilusan, pinag-iba ng neo-pop art ay sarili nito sa pamamagitan ng mga natatanging katangian at interpretasyon. In Koons Papi, he uses computer modeling to create a behemoth of the sculptural work, a giant topiary that refers back to Sakharin ideas of sentimentally security and banality. Flowers, a pop West Highland Terror, Hallmark greeting cards, and chayapets. This work articulates in exploration of the limits that exist between the mass of popular and the elite culture. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mga elemento tulad ng bulaklak, tula at iba pang mga bagay na karaniwan at kilala sa pang-araw-araw na buhay, ipinapakita ni Koons ang paghahalo ng mga konsepto ng popular na kultura at ng kulturang
elitista. Sa pamamagitan ng materyal at forma ng kanyang obra, ipinapahayag niya ang pagtatanong sa mga limitasyon at mga pagkakaiba ng dalawang uri ng kultura at kung paano ang mga ito ay maaaring mag-interact at magtugma sa isa't isa. Ang papi ni Cons ay hindi lamang isang simpleng iskultura, kundi isang pahayag at pagsusuri sa mga komplikadong ugnayan at dynamics sa pagitan ng popular at elitistang kultura. Thank you for watching!